atin pong mababasa sa Tagalog version, Mabuting Balita, Biblia. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daan o daanan sa gitna ng disyerto. Sa magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararangalan ako maging ng mga mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hiniram ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Taus-puso at labis-labis ang aming pong pasasalamat dahil naitawid po namin, Panginoon, ang taon ng 2025 na hindi lamang po mga pangkaraniwang karanasan ang ipinaranas mo po sa bawat isa po sa amin. Hayag at kitang-kita po namin, damang-dama po namin, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay iyo pong pinagpala. At ang aming panalangin, Panginoon Diyos, sa taon na ito na 2026, bagamat hindi po namin alam kung ano po ang mga pwedeng maganap. Pero ang aming alam, Panginoon Diyos, hawak mo po ang aming po mga buhay. Hawak mo po ang aming po mga kapalaran. At dahil diyan, Panginoon, kami po na mga sumasandal sa iyo, kami po na mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon Diyos, we are expecting more and more, Panginoon Diyos. Lalo ka po magpapakita ng mga dakilang bagay, mga dakilang karanasan, mga dakilang biyaya, Panginoon Diyos, na iyo pong inihahanda na sa bawat isa po sa amin. Kami na mga lubusang nagtitiwala sa iyo. Salamat po, aming Diyos. Basbasan mo po ang mga talata mo na ito. Hayaan mo po, O Diyos, na ito po'y maglapat ng naangkop na mensahe sa amin po kalagitnaan. At gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Ito po ang aming samo at panalangin na punong-puno ng pananampalataya sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sabay ko na pagbibigay ng pinakamaas na palakpak, papuri, magkakila, pagluwalhati sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Pwede na po kayo maupo. Expecting something new. Yan po yung ating pong pag-uusapan. So, sa taon na ito na 2026, biyaya po ng Panginoon, isa ka ngayon sa nagbigay ng oras at panahon na siya ay atin pong unahin. Amen po ba? Unang araw ng taon na 2026, sama-samang pananambahan. Unang araw na kung saan ay atin pong aalalahanin ang kanyang pagkamatay o sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang pagtutubos sa bawat isa sa atin. At dahil nga unang araw, prioridad sa iyo ang Panginoon, ako'y naniniwala at nagdedeklara na ang Panginoon na inuna natin, ikaw po ang uunahin din ng Panginoon. Amen. Pagpalain at iparanas yung mga dakilang bagay na nakahanda sa iyo ngayong taon na ito na 2026. Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Amen? Handa ka na ba? Okay, hindi ka handa no?
So, expecting something new. Yung bang bago? Sino gusto yung mga bago? Bagong karanasan? Yung bang mga daily routine natin, luma na yan. Di ko ba? At ang nanais ng Panginoon yung bago. Bagong anointing. Bagong karanasan. No? Mga bagong pagpapala na inihanda na ating Panginoon. No? Sa bawat babae at lalaki, of course, na nagtitiwala at inuuna ang Diyos sa kanyang buhay. Glory to God. Expecting something new. Sabi nga po, kung ikaw po ay nag-e-expect ng mga dakilang bagay, meron pong quotation na sabi po doon, attempt great things for God and expect great things from God. Amen? Sino po yung nag-expect ng mga dakilang bagay? Ano ang solusyon? Anong susi? Gumawa ka. Kumilos ka. No? Gumakbang ka ng mga dakilang bagay para sa Diyos. At ang kasunod dito, yung kasunod, naku, yun ang gusto natin, no? Ang Diyos naman ay magpapakita, no? Gagawa ng mga dakilang bagay para sa iyo. Amen. At para sa pamilya mo. Hindi ko ba? Gusto mo maging alay na alay. Ating ano kasi unang araw no? Dapat masaya tayo. Di ba yung mo masaya ba? Di ba? Masaya ka! Dahil yun nga ako'y naniniwala isang napakaganda lakbayin ang inihanda ng Diyos sa bawat isa po sa amin. Isa pa nga kasabihan attempt great and better things for God and expect great and better things from God. Amen? Yun po yung In other words, God is preparing something better this year for you and your family sa taon na ito na 2026. Amen po ba? Okay, so paano natin mararanasan ito? How should we expect something new? And how should Israelites expect something new sa kanila po mga buhay? Meron po mga tatlong bagay lang ang pag-uusapan po natin. At hango po ito sa aklat ng Isaiah. May koneksyon sa preaching na nakaraan. Hango naman sa Pilipos or Philippians. No po? Ito naman po ay karanasan ng mga Israelita nung sila po ay mga nabubuhay pa. Karanasan ng mga Israelita nung sila po ay nakaranas ng mga matitinding mga bagyo, no? Pagsubok sa kanila pong mga buhay. At ito po ang advice sa kanila, no? Ito po ang kumbaga solusyon upang sila ay makalaya doon sa tinatawag na mga mabibigat at mga matitinding mga pagsubok sa kanila pong mga buhay. How should we expect something new? Una, for you na meron kang karanasan o may kakayanan o mag-expect talaga na makaranas ng mga dakilang bagay, mga bagong bagay, meron kang dapat na gawin. Ano dapat natin gawin? Sa verse 18, sabi po ng talata 3:18, Kapitulo 43, Tagalog, ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa. Alin? Ang mga nangyari noong unang panahon. Sa English version, do not call to mind the former things or ponder things of the past. In other words, for you, for me to expect, to become an expectant this year, 2026, ang unang hakbang na dapat po natin gawin, eliminate. No? Delete. Ano yun? Our past
life experience. Yan po ang inuulit-ulit ng Panginoon sa atin. Tanggalin, alisin. Alin ang dapat alisin? Yung mga pangit, no, na mga karanasan. Alin ang dapat tanggalin? Yung mga pangit na mga pinaggagawa natin sa ating pong mga buhay. Are you with me? Yan po ang hakbang na gusto ng Panginoon. No? Pangit na relasyon, pangit na asal, pangit na mga pag-uugali, no? Pangit na mga desisyon sa buhay. Lahat ng pangit, pinamamatabi mo, pangit ba? Pangit, di ba? Alam ko, naniniwala ako, lahat tayo ay pinaganda na ng Panginoon. Pumalakpak po yung mga magagandang lalaki at mga magagandang babae sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. So, do not call to mind the former things or fonder things of the past. Ano po karanasan nila? Tingnan natin ang historical background. Sabi nga, Israel was in exile in Babylon. Maganda ba karanasan niya? Pangit na karanasan. They were exiled in Babylon. So, because they were exiled in Babylon, they were struggles, feeling hopeless and stuck in their circumstances. Di ba ba? Pangit yun. Ibang matalo ka sa digmaan, tapos kayo ay gawing alipin ng mga tumalo sa inyo. Hindi naman gawing alipin, dalhin pa kayo doon sa bansa na hindi mo alam. Wala kang idea kung ano meron doon. Di ba ba? So, pangit po na karanasan noon. At alam niyo po ba, kung gaano katagal yung pangit na karanasan ng mga Israelita? Gaano katagal? Sabi nga the exile began around 586 BCE when Jerusalem fell to Babylon and ended with the decree of Cyrus the Great noong panahon na 539 BCE. In other words, mga kapatid, allowing Jews to return to Jerusalem through Cyrus the Great, no po? And approximately 70 years. 7 dekada. Hello? Ang tagal, ano? 70 taong pangit na karanasan. Yun ang kanilang mabigat na senaryo sa kanila pong mga buhay. In other words, alipin ka, nasa kamay ka ng mga banyaga, no? Pinahihirapan ka, struggle kayo, everything, hindi ka makagalaw ng gusto mong galaw, wala kang sariling kasarian o kasarinlan. So, yan po ay mga mabibigat at mga matitinding karanasan. Ang hirap po yata matalo sa digmaan. Di po ba? Ang hirap po magapi sa digmaan. At dahil nga doon, wala kang tinatawag na freedom. At hindi lamang walang freedom, kundi hopeless ka talaga. So, ang tagal yung pong ganong mga karanasan ng mga Israelita. Kaya napakahirap. Yung pong sinasabi rito, do not call to mind the former things. So what are the former things? The former things is all about in connection to their history. The former things is all about in connection doon sa kanilang pagiging exile. No po? So ang hirap yung pong mga karanasan nila. At hindi ko rin alam. Kayo po, balikan naman natin yung mga spiritual Israelites ngayon. Nakalaya na po ba kayo? Hello? Kumusta po tayo? Are you free in serving God? No? Kumusta po yung atin po mga financial status? Malaya na ba? Free na ba?
O kasalukuyan pa rin struggle? Di ba? How is your relationship with your family? With your loved ones? No? Bilang mag-asawa, bilang mag-ama, bilang mga maglolo at mga maglola. O your relationship with your neighbor? Are you free? Or are you still sa tinatawag na slave condition? Hello? So, sinabi ron, do not call to the mind the former things or ponder things of the past. Ibig sabihin pala ng ponder, meaning to weigh in or to meditate on it. Amen. Yung bang lagi mo nilagay sa utang mo, lagi nasa isip mo. Pag nagpunta ka na siya, nasa isip mo yung mga nakasal sa'yo. Diba? Pagka nagpunta ka sa isang lugar, hindi ka makapag-enjoy dahil ang iniisip mo. Yung tao na nakakainis. Yung karanasan na pangit. Yung bang dala mo? To the point na ikaw ay may stress. Tama? To the point na ikaw ay na-depress. To the point na nagpe-pray ka doon, tuloy mo na siya. Ganun ba? Do not call to the mind of former things. Hello? Mga pangit na karanasan sa taon ng 2025, eliminate na yan. Lakad ka ngayon. Hindi ka makakalakad ng matuwid, maayos, matagumpay, pag may karga ka. Tama? Pag dala-dala mo, yung mga bagay na yan. Pag hanggang ngayon ang pag-uugali mo, ganyan pa rin. Pag ang asal mo, ganyan pa rin. Pag ang karakter mo, hindi nagbabago. Are you with me? Sino gusto maging matagumpay 2026? Amen! Ikaw sa katabi mo, umayos ka. Tama ba? So, kasi gusto ni Lord makaranas ka ng buhay na punong-puno ng kapayapaan. Di ba? Punong-puno ng tagumpay. So, ibig sabihin mga kapatid, huwag mong hayaan na maging dahilan ng pagtigil ng ikot ng iyong mundo ang mga pangit na karanasan. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag mong hayaan. Diba? Amen. Hayaan mo lang na nandyan lang sila, bahala sila sa buhay nila. Diba? Ang mahalaga, hindi ka apektado! Amen. Amen po ba? So, hayaan mo lang sila maging apektado sa kanilang mga pinagagawa. Ang mahalaga kung ikaw, apektado eh. No? Yung too much affected ka, yung bang bumaliktad na yung mundo dahil sa karanasan mo, parang gusto mo nang suntokin, awayin, di ba? Respakan, di ba? So, hindi ko na ako magbibigay ng mga examples na yan, ha? Kasi ito yun eh, no? Mga matititing mga halimbawa. Kasi nga, na nakaraan, meron tayo na eh, no? So, ano yung unang hakbang? Ano yung unang puntos? Para ikaw ay talaga makapag-expect na mga something new? This year, the 2026? Eliminate. Anong dapat eliminate? Our past worst life experience. Yun ang sabi sa kanila. No? Kalimutan nyo na yan. Yung pag-excel ninyo, yung pagpapahirap sa inyong mga Babylonia, no? Yung mga kagutuman ninyo, yung mga kahirapan ninyo, tanggalin nyo na yan. Bakit? Bakit kailangan eliminate yun? Bakit kailangan tanggalin yun? Nasa pangalawang punto sa kasagutan. Are you excited? Yes. Excited ba kayo sa susunod na mga puntos? Amen. Ang pangalawa, talata 11, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng
ilog sa lugar na ito. Wow! Amen. Bago? Amen. Ano yung mga bagong karanasan na ipaparanas sa kanila ng Panginoon? Nagawa na ng bagong daan. Wow! Sabi ko, ano? Verse 19. Behold! O, para baga sinabing, behold! Hintay, tigil, bulay-bulay. No? I will do something new. Amen. Amen? Meditate on it. Yes. God will prepare for you this year 2026 something new. Amen. And ako'y naniniwala, something better. Yes. Amen? Glory to God! Nakakatuwa no? Tapos sabi roon now, it will spring forth. Will you not be aware of it? Sabi, no? Now, it will spring forth. Ibig sabihin pag sinabing spring forth, may bagong pag-asa. Diba? Pagkatapos ng matinding bagyo, matinding mga dilubyo sa kanilang mga buhay, ang pangako ng Panginoong Diyos andyan na. Diba? Sabi nga ng kasabihan totoo ba ito? Ang pinakamadilim na bahagi ng magdamag ay yung panahon na malapit ng sumikat ang araw. Hello? Yun daw po pala yung pinakamadilim na bahagi ng magdamag. Yung papasikat na ang araw. Sino po rito yung nakaranas o nakakaranas ng madilim na bahagi ng buhay? Di ba? Sino po rito yung mga karanas ng mga matitinding, mga mabibigat na karanasan sa kanilang mga buhay? Alam niyo po, sabi nga ron, now it will spring forth. Spring forth, ibig sabihin, God is preparing something new and something unexpected. Amen? So kapag naranasan nyo na yung mga matitinding bagay, huwag nyo naman kami kakalimutan. Hello? Diba? Sino naniniwala na makakaranas ng mga dakilang bagay mula sa Panginoon? Hindi makakalimot, di ba? Oo. Pero sino naman gusto ng bagong bahay? Taon na 2026. Yung nabili nyo talaga ng hindi nahuhulugan. Bagong sasakyan. Di ba? Bago ka na nasa pumunta ng abroad. Di ba? Mga something nyo yan Di ba? Yung bago ka na nasa nangyari, dati alipin ako ng mga bisyo. Ngayon iba na. Hindi na ako kaya alipinin. Di ba bago yan? Hindi, dati, kung ano yung dati, ganun pa rin. Hindi. The Lord, our God, is preparing. When He prepared, He can. Amen? Pag naghanda siya, kaya niyang gawin sa iyo. Amen? Kayang-kaya kanyang baguhin. Pumalakpak ko sa Panginoon sa God. Glory to God. Na sabi nga diyan, will you not be aware of it? Sa Tagalog, sabi ng talata 11, ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Yan pala yun. Nagsisimula tayo 2026. Pero, meron na palang ginagawa ang Diyos sa'yo. Amen? Meron na siyang inaayos. Ngayon pa lang. Kaya sabi ron, hindi ka ba aware dyan? Will you not be aware of it? Ano kailangan dyan? Faith. Pananampalataya.
Hallelujah! No? Kaya nito. Manampalataya ka lang. Maniwala ka lang. Tingnan niyo po yung kanilang mga karanasan. Sabi nga, what are the new things? Ano rin mga bagong bagay? I will make a roadway in the wilderness. Oh. Gagawa ako ng daan sa ilang. Di ba matitindi karanasan niya? Sino po nananasan na maligaw doon sa bundok? Na hindi mo na halos alam kung paano makakabalik. Nanasan niyo. Nagbaliktad ka na ng ano? Kami nga, naligaw nga kami sa Tagaytay eh. Di ba? Ikot-ikot kami roon, ilang oras. Di ba? Sa Silang. Hindi kami makabalik. Kasi, ang wini-waste namin, yung Sophia. Pero, ikot kami ng ikot, ibang Sophia binibigay sa amin. So hanggang magkadamuryong-muryong, ang hirap pala na naliligaw. Di ba? Tingnan nyo ha, ang hirap pala na naliligaw. Amen. Are you with me? Ganyan din eh, sa personal na buhay. Yes. Ang hirap na naliligaw. Tama? Ang hirap na nabubuhay na ligaw. Yes. Di ba? Ang hirap yung ikaw ay yung nasa senaryo na ligaw na landas. Di ba? Yung nabubuhay na hungkab, nabubuhay na wala kapayapakan, namumuhay at nabubuhay na wala sa Diyos. Mga taong ligaw, tupang ligaw. Hello? So, kaya palang gumawa ng daan, no? Ang Diyos ano? Saan? Sa wilderness. Sa ilang. Ano pa? I will make a river in the desert. No? Gagawa ako ng ilog sa disyerto. Hello? Amen. Mahirap? Mahirap. Di ba? Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Mahirap sa ating practical na mga mata. Tama ba? Mahirap sa ating mga practical na buhay. Pero, kung ikaw ay mananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang bagay na mahirap na hindi niya kayang gawin. Amen? I-play lang natin yan. Alam niyo po, minsan, kaya hindi nangyayari yung mga expectation natin. Take note ha. Kaya hindi nangyayari yung mga expectation natin. Baka hindi ka prepare. Are you with me? Baka hindi ka handa. Kaya hindi nangyayari yung mga bagay na yun. Baka hanggang ngayon yung asal mo, ugali mo, sablay pa rin. Eh, bakit sinagawa ng mga hinalang bagay kung hindi ka handa? Tama? So, ano solusyon? Ipaayos natin Amen. ang ating mga puso sa harapan ng Panginoon. Amen? Pag ayos ang puso mo, malayang gagawa ng daan ang Diyos para sa buhay mo. Amen. Amen? Dito na. Take note ha. Sa Diyos, nothing is impossible. Tama? Nothing is impossible with Him. Ang problema, sa gusto niyang gawa ng himala. Tama ba? Sa'yo. Baka naman, pag ibinuo siya, ipagpapala sa'yo. Yan ha, tingnan nyo ha. Baka gusto niya yung tulungawan ng kalamitan, ibuhos at pagpapala sa'yo. Di ba may mga ganon? Minsan kasi, pag gumiginhawa ang buhay, yung mayabang. Tama ba? Minsan, pag gumaganda yung buhay,
nagiging prideful. Mataas. Tumataas. Tama? Yun siguro yung dahilan. Amen? Inuulit ko. God can do. And we can expect for that. Ang solusyon, ikaw. Ang susi, umayos ka. Tama? Yes. Kasi ikaw yung gagawa ng daan eh. Yung puso mo, yung buhay mo. Tama? So, meditate on it. Brothers and sisters. Kasi may nakabang eh. Kaya may humahad lang. May sakapal! Ayan na eh! Ayan na! Ayun na eh! Amen. Dapat makuha nyo, makatch ninyo yung mensahe. Amen. Kasi gusto ni Lord eh. Yan ang nais ni Lord eh. Hindi lang gusto niya eh. Kaya niya. Ilan po ba? Kaya niya gumawa ng daan eh. Doon sa ilang. Kaya niyang magpapukal ng mga tubig sa disyerto. Kaya niya yun. Yan po ay mga batong karanasan na gustong ipanalas ng Panginoon sa mga Israelita. Amen. Tingnan po natin. Yung unang karanasan nila. The first Exodus is from Egypt to the Promised Land. Yan ang unang journey. Pangalawang journey, second Exodus from Babylon to Jerusalem. No? Naalipin sila, ang plano ni Lord sa kanila, ginamit na si Cyrus the Great. Balik kayo sa bansa o sa Jerusalem na kung saan doon kayo galing. In other words, sabi nga, dito sa senaryo na ito, yung new thing dito, bagong karanasan, bagong bagay, is referring to God's plan to redeem His people from captivity and bring them back to their promised land. That is the new thing. Sabi ko nga sa inyo kanina, 70 years in the making. Captives. Hello. 7 dekada. Alipin na kaaway. Hirap ang buhay. Wasak ang buhay. Ano yung bagong bagay? Repairing to God's plan. And what is God's plan? To redeem them. No? To redeem His people. For what? Sa captivity. Amen. Yung bang gumawa ang Diyos, kumikilos ang Diyos sa Kanya, sa kanila, mula sa pagiging alipin, makalaya. Amen. Amen. Kayang-kaya ng Diyos yun. Yes. At yun ay naging karanasan din natin, karamihan sa atin. Amen. Dati, captives tayo ng kaaway. Dati, alipin tayo ng mga vices. Alipin tayo ng mga pangit na mga ginagawa. Alipin tayo ng pangit na relasyon. Everything na pangit. But with God, Amen. through God, Yes. yung mahirap, naging posible. Kung walang practice sa Panginoon. Amen? Kayang-kayang i-restore ng Panginoon Diyos lahat ng mga kapagitan sa ating mga buhay. Amen. Amen? Kung magtitiwala ka lamang sa Kanya Amen. at sasandal sa Kanya kung mapangyarihan. Amen. It is a powerful reminder that God is always working on something impossible. Amen? Ano bang nire-remind sa atin? Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, God is powerful. Amen? And He reminds us that He is always working through us in every circumstance
Negative man yan. Positive man yan. Amen. Kayang-kaya niyang lumalaw at kumilos sa atin. In Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good. Amen? It is for your good, for my good, for our good. All things that happens into our life, it is for our good. Amen? Doon, kanino? Sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Eh kung hindi ka nagtitiwala kay Lord, kung hindi mo isusuko ang buhay mo sa Panginoon, it is for your good. Ito po ang magiging resulta for bad. Are you with me? Amen. Pero sa mga babae at lalaki, pangit man yan, gano'ng makabigat na problema yan, gano'ng makatinding karanasan niyan, pangit na karanasan niyan, ang lundo nito, ang dulo nito, ito ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Spring forth sa Hebrew word meaning something new. Amen. A vibrant is about to burst into reality. Vibrant is all about burst into reality. Ano pala eh? Vibrant pala. No? But God can make it into reality. Amen. Kaya niyang, amen po ba? Kaya niyang pabukalin o pabumahin. No? Yung expectation mo pala ngayon, it can burst reality. Amen po ba? So lahat ng mga prayer request ninyo, lahat ng mga ina-expect ninyo na hindi nangyari ng mga nakaraang taon, God can burst it into reality. Amen? Pumalakpak po. Mga pwede pala yun. Yakapin mo na, hawakan mo na, panghawakan mo na. No? Kasi yun ang pananampalataya eh. Kapag sinabi sa iyo ng mga tao, pangit ka, pangit ka, pangit ka. Baka maniwala, pangit ka. Maniwala ka. Maganda ka, gwapo ka. Sino sabi? Nanay ko. Lolo ko, tatay ko, di ba? Amen po ba? So, sino may sabi na ano? Ang ating Ama sa langit. Are you with me? Kahit ano sabihin ng mga tao, ang paniniwalaan natin, yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya nga, dati, pangarap lang. Ngayon, kayang-kaya ng Diyos. Pamukad ka rin. Amen? Nung araw, pangarap lang. Sabi ko, sana yung mga magsisimba rito may mga naka-4 wheels. Diba? Sana yung church ay naka-aircon. Pangarap ng dati yun. Pero ngayon, yung mga pangarap, naging realidad. Amen? At nakakatuwa, yung iba sa ating mga miyembro, hindi lamang isa ang sasakyan. Diba? 3 sasakyan, 4 na sasakyan, pati mga bahay, pinaganda ng Panginoon. Amen? Dati, isahin natin, lupa. Di ba? Pag tumingin ka sa ibabaw, sa taas ng bubong, kita ang langit. Pag umulan sa labas, ulan sa loob. Kahit mga bahay natin ganun lang. Pero, dahil naging matapat tayo na naglilingkod sa Panginoon, sinipat ng Diyos yun. Tinignan ng Diyos yun. At dahil diyan, pinagpata ka ng Panginoon. Hallelujah! Ang haba-habang taon na ako naglilingkod kay Lord, at nakita ko po ang mga babae at lalaki na mga naging
hirap noon, pag-ikot ng panahon, naging faithful sila, kayo po, kagaganda na ng buhay. Amen. Amen? So, di ba maganda yun? Amen. So, ano yung expect ninyo? 2026? Abundant blessings. Prosperity. What are your expectation? Huh? I-ano mo na yan, tatakan mo na yan. Deklarahan mo na yan. Lakaran mo na yan. I-workout mo na yan. No? Amen. Sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos, yung mga ina-expect natin yan, I believe it is all for our good. Lahat ng prepare ng Lord, mga mabubuting bagay. Amen po ba? Amen. Pangatlo, experience miracles from God because of you. Amen. Wow. Sino po yung gusto ng ganon? Amen. Yung bang makakaranas ng mga himala ang mga tao dahil sa iyo. Amen. Because God used your life. No? He can use our life as His instrument. Amen? To perform signs, wonders, and miracles. Amen. Amen? Pumalakpak po yung gusto maging instrument ni Lord. Hallelujah. Tingnan niyo ha. Talatang 20. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong guba at mga ostrich sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Amen. Yes. Glory to God! Ang ganda ng mga principle na binabanggit ko dito. So, in other words, sabi nga, the beasts of the field glorify me. The jackals and the ostriches glorify me. No? Bakit daw i-glorify ng mga ostriches? No? Yung mga beasts, no? Yung mga asong gubat doon sa ilang. Ang sabi doon, they glorify the Lord our God because I have given waters in the wilderness. Amen. Matutuwa sila. Ano pa? Because I made rivers in the desert. Yun ang dahilan. Kaya magpupuri yung mga mababangis na hayop dito sa Panginoon. May tubig na sila. May maiinom na sila. Hello? Di ba? Tubig sa ilang, ilog sa disyerto. Anong layunin? Tignan niyo yung purpose. Bakit naglagay ng tubig sa ilang? Bakit naglagay ng disyerto? Ng ano? Rivers in the desert? It is not for the jackals. It is not for the beasts. It is not for the ostriches. It is not for them. Amen. Para kanino? Hinirang niya. The Bible said, yan na, ang sabi, napakaganda. Para Sa kanyang mga- may mainom ang aking mga hinirang. Amen. Hallelujah. Amen. Kung baga sa ano, tingnan nyo ha, ibig sabihin, nakikiamot lang sila. Yes. Pero para sa akin na. Nakikiinom lang sila. Amen. Nakiki-enjoy lang sila Yes. sa mga himala na ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya ginawa ng Panginoon ang mga bagay na yan para sa kanyang mga hinirang. Bakit sumisita ng araw? Para sa atin ang mga hinirang. Amen. Thank you, Lord. Bakit umuulan? Para sa atin ang mga hinirang. Amen. Amen? Yes. Bakit hindi tayo ginigera ng China? Dahil. Naniniwala kayo na dahil sa ating mga hinirang na mga nananalangin, na mga lumulood sa Panginoon,
Pero, ang ganda no? Na kanya mga sinasabi dito sa kanya po mga salita Yes. In other words, God is doing something new. Not for the sake of the jackals or the ostriches. God is doing something new for the sake of His chosen people. Amen. Nakakatabi mo? Chosen ba? Yes. Oo. Kaya, God is preparing for you something better. Amen? Oh, this year na 2026. Ano pa? God use you in our life as His instrument to anoint and perform miracles. Amen. Amen? Pumalakpak po sa Panginoon. Sino po yung gusto maging instrumento ng Panginoon? Amen? O, gusto nyo mag-aray ako ng ulit mamaya. So, yun ang preparing ni Lord sa atin. Yun ang mga nakahanda. No? Kaya pala ganun. Amen. Ikaw pala yung favorite ni Lord. Take note ha. Ang konteksto sa mga Israelita. Tama? Pero, sa biblical point of view, we as Christian, we are all belong to the spiritual Israelites. Amen. Amen? And this is our generation. Amen. Istorya natin ngayon ito. Yes. Kaya yung principle dito, principle din natin ngayon. Amen. Amen po ba? Glory to God! So, verse 21, because whom I form for myself will declare my praise. Amen? Tingnan nyo, ang purpose pala ng Panginoon, we as Christian, sila na mga Israelita, they were created by God. Amen? We are all created by God. Amen? Not just only for nothing. Amen? But for something. Amen? Dapat makita natin ito. Bakit ka nilikha ng Diyos? Diba? Bakit ka pinagpapala ng Panginoon? Bakit bumubuho sa masaganang pagpapala sa iyo? May purpose. Amen? May layunin. Hindi para lamang enjoy mo yan. The Lord our God bless each every one of us for one purpose. And the purpose is for you, for your family, for your businesses, for your source of income, for all na nasa iyo lahat is for you to give Him praise. Mag-glorify ang Diyos Amen. una sa buhay mo. Mag-glorify ang Diyos sa pamilya mo. Mapagpurihan ang Panginoon sa trabaho meron ka. Mapagpurihan ang Panginoon sa pera mo. Sa business na meron ka. Pag yan ang nangyari sa buhay mo, titiyakin ko po sa bawat sa po sa atin, lalong ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Sino rin ito mga blessed na? Pinagpala na ng Panginoon. No? You can expect more. Amen? We can expect more. No? Yan po yung napakaganda na sinasabi ng mga talata na ito. Tatlong bagay di ba? For us to experience or expecting something new. Una, eliminate our past worst life experience. Pangalawa, expect for the new things. Di ko alam, Lord, hindi namin alam mga new things na ito. Ikaw na nakakaalam. Magre-rely lang po kami sa iyo. And experience miracles from God because of you.
God can use your life. Amen. We are looking forward to 2026. That your life will never be the same again. Amen. Huwag kang mabuhay on your own lang. Yes. Mabuhay ka for God's kingdom. Yes. Amen. For the glory of God. Amen. Amen. At titiyakin ko sa iyo. So, merong prayer. At gusto kong ayusin yung prayer na ito. Dear Lord, thank you for the past. For all the lessons in life. Dear Lord, thank you for the present. And thank you for all the things that I have. Dear Lord, thank you for the future. And thank you for all the new things that you are preparing for me. Amen. Dear God, thank you for the privilege to enjoy all these things. Amen. Tayo pong lahat ay ito ngayon. If you want to expect more things, great things from our great God, church, gusto ko yung hamunin. Mula sa quotation na aking binasa kanina. Attend great things for God. And expect great things from God. If you are attempting great things for God, surely 100%, you can expect better things from God. 2026 is coming. Lumalakad na tayo. January 4, naka-4 na araw na tayo. Hindi natin alam ang mangyayari buong January. Buong February. Buong Marso hanggang December. We don't know what the future holds. But we as Christians, we are all known that God holds our future. Purihin ka, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa iyo po mga salita. Salamat sa mga prinsipyo, mga panuntunan ng aming mga buhay. Thank you for the past. Thank you sa year na 2025. Our experiences, our struggles, even blessings of God, favor from you. Lahat ng ito pinapasalamatan po namin, Panginoon. Buhay ka po sa buhay namin, sa pamilya namin. Sa taon ng 2025, dami namin karanasan. Dami namin mga mabibigat na mga problema na kasulungan. At dami rin namin mga pagpapala. Biyaya, Panginoon. Galing sa iyo. Lord, we are moving forward. Another year. Lord, we are more expecting. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw na aming Ama ay magbibigay ng mga dakilang bagay sa amin ng iyong mga anak. Dahil sa ayon po sa iyong mga salita, kung kayong mga ama ng tahanan ay binibigay ninyo ang the best sa inyong mga anak, how much more your Father in heaven. You are our Father. Our Father in heaven. Sa iyo po kami sasandal. Sa iyo po kami magre-rely. Sa iyo po kami yayakap.
Gabayan mo po kami lahat. Samahan mo po kami lahat sa panibagong journey, panibagong lakbayin. Because we believe, oh God, kung kasama ka namin na maglalakbay sa taon na ito na 2026, kami po ay magiging matagumpay. Kami po, Panginoon, ay iyong pagsasamahan at ipaparanas ang mga dakilang bagay na hindi pa po namin nararanasan. Thank you so much po. Nagpalain mo po ang bawat isa. Hindi ko man po mabanggit ang mga pangalan ng mga family name ng iyong mga anak na ito. Nakatayo sa iyong harapan, Panginoon Diyos. Ang aking panalangin, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay para sa kanila. Ikaw ang nakakilala sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanila. Ikaw ang kumantubay dito sa kanila, Panginoon. Another journey. Pwede ko itaas natin ating mga kamay sa presensya ng ating Panginoon. At habang nakataas ang iyong mga kamay sa presensya ng Panginoon, pwede mo kausapin ng Diyos ang ating Ama sa langit na nangarap na nagnanais na ikaw na kanyang anak ay makaranas ng mga magagandang bagay sa taon na ito ng 2026. Kung may problema man sa tulong niya, malagpasan mo yan. Hallelujah. Yes, Lord.